guys, good morning. Meron bumabati sa akin dito. Hindi ako sigurado kung ako yung tinatawag niya, pero inulit niya yung pagkaway niya. Ito, subscriber natin. Boss! Hindi ako sigurado kung ako yung kinakawayan mo. Ano boss, gano'n? Ano boss, kaya di ko mo panita ka. Oo. Makablog ka yung boss. Oo, shout out. Thank you. Salamat. Kumusta na rin nga palyata yung boss? Ayos lang, malagula. Ano naman ka rin? Na? 14, no mo try. Tempale yan. Pale. I-black yung mga gobra mo ko rin eh. Wow, yan, biya ko kaya kayo yan. Tempale yan. Sige, thank you. Wow. Ayan. Kaya pag nasa kalsada ako guys, batiin nyo lang ako. Kahit keychain lang, maaabotan ko kayo. Souvenir ba? Galing sa akin. Siyempre na-appreciate. Hindi na-appreciate, sobrang appreciated natin yung supportan ng mga subscriber natin. Mga supportan nyo. Ayan. Bumili lang ako ng pataba para sa palay. Pala, pag nadaan kayo dito sa amin, yung boundary ng Pampanga at saka ng Nueva Ecija, yung dulo ng Pampanga dito sa Arayat, Mapalad, meron checkpoint dito. Hinaharang nila yung mga motor na walang helmet, hindi naka proper gear. Kasi ako kahapon naharang ako dyan. Buti na lang kumpleto tayo, may papel, may lisensya. Kaya paalala lang sa mga dumadaan dito. Ayan, actually kahit may helmet, hinaharangan, chine-check nila. Ayan, araw-araw yan nandyan. Hindi ko lang alam kung maghapon sila. Iwan na lang natin dito kila Black. Nano ken kaya lakwan? Ha? Lakwan ka ken? Oh. Nag-spray lang pang okra. Yan, tapos. Ay, kaya kayo ni. Tako yun. Ito ako niyan, may kang salido dati. Okay. Pagagamit mo kita, rechargeable. Uwa. Sindo ko lang sikahin nyo. Dito, sarap. Ito. Sa likod spray tayo ng pandamo. Tapos yung pataba, papatubigan muna yan, pupunuin ng tubig, tsaka natin isasabog yung pataba. Ano sa iyo din? Ang palo po ba? Nagkano te? Sabi ako, sige. Yan muna kabit. Layo
tayo sa tindahan, kaya kailangan pag lumusong tayo doon, kompleto na. Kainaman itong daan namin, kahit isang araw lang yung sikat ng araw, matutuyo siya. Kaya lang siyempre pag muulan, mas maraming dumadaan, nahuhukay siya. Ayan. Ayan, pag nagkatubig yan tas dinaanan, lumalalim. Pero pag nag-araw, parang naghihil siya, parang bumabalik siya sa dati. Yung kainaman ng daan namin, ayan o, patag siya. Pero pagka halimbawa matagal ang ulan, araw-araw, naguhukay-hukay yan. Ano, mukhang malakas yung ulan dito kahapon na bumagsak yung tent ko ah. Tatawa ko dito sa lamesa namin. Nung una marumi daw, ngayon maputi, para daw nicho. Ay, yan nyo guys, papalitan natin ang kulay yan, pipinturahan natin ng brown. May lagnat si Patrick, may lagnat kasi kahapon pauwi kami, biglang umulan. Bumibili kami ng ulam ni Henyo. Sabi nung nagtitinda, "Hoy, tumabi ka nga dyan, ang baho-baho mo," sabi niya. Sabi ko sa kanya, "Ate, sino sinasabi mo?" Si Henyo, yung kasama ko. "Hindi, yung aso," sabi niya. Ito guys, dati kong hanap buhay ito. Hindi pa ako nakakapag-abroad. Umaangkat ako sa bakery ng mga tinapay, pandesal, tapos ilalako ko sa tricycle. Magkano lang ang tubo sa isang sa isang plastic na ganito, 50 sentimo. Tapos yung mga candy, naglako din ako dyan sa mga eskwelahan. Para makakuha ka ng suki, kailangan mong ipautang yung consignment. Bibigay mo ngayon, walang bayad, pagbalik mo tsaka nila babayaran. Ganun ang paglalako ko nun. Maganda naman yung maganda naman yung kahit pa paano, lalo na pag marami kang dala, kaya mo naman kitaan yung 300. Kaya lang yun ang problema, nauutang. Pag halimbawa kumuha sila ng halagang 500 ngayon, walang bayad, sa susunod babayaran nila, kulang yung bayad, 400. Kaya ang mangyayari, may ipon, nauutang na lahat. Pinanonood nila yung vlog mo kaya kanina, pinapanood niya. Ano sabi ni Mahal Pate? Testing, tanong ko nga kay paring Jimmy, sabi niya, ba't sa cellphone ko ayaw pumasok yung vlog ni Sir Jimmy? Paano paano papasok? Di kay Hindi kipad yung cellphone. Tapos minumostra niya kanina. Ibibidyo ko si parang Jimmy pagdating. Hindi yan siguro pala. Nagtataka daw si Paring Pade, ba't ayaw pumasok nung mga upload ko sa kanya. Yung cellphone niya di kipad. Ibig ko nga tanongin niya. Kulang yata ako sa almusal. Kaya pala hindi niya pa pala nag-aalmusal. Bumili pa lang ng ulam yung asawa niya. Mag-joke din si Paring Pade. Pinapanood nila yung nakaraan mo, yung nandun tayo may tanim kang kamatis. Sabi na, ba? Magandang lalaki pala dito si paring Jimmy, long hair. Ba't ngayon hindi na? Long hair kasi kuya dun. Tumanda na itsura. Patay tayo. Suwasan mo pa kanya nitang huli.
Bali kami lang, mag-spray lang naman kami ng okra. May ayabubang ka niyan. Okay naman na yung trabaho eh. Damo lang ang sikasuhin namin. Ito guys, bali ngayong araw, 4 lang kami ngayon dito dahil masama yung pakiramdam ni Patrick. Wala si Kuya Olan. Nataon naman na okay naman yung tanim natin. Wala namang masyadong tatrabahuin, kundi yung damo lang. So papadamo na lang, lilinisin na lang natin yan pagka siguro itong weekend na to, papadamo natin or anong pwedeng gawin para malinis. Kumain kami kanina, hindi ko na binlog kasi kanin pa oh. Dito kasi sa okra kailangan natin ng siguro mga 6-7 kataong magdadamo. Umulan naman kagabi, nadiligan yung mga tanim natin. So tapos nakapag-spray din tayo kahapon. So all goods naman yung trabaho natin. Ayan o, gumaganda na yung sili namin, siling Taiwan. Nakaka-recover na sila. Ayan o, may mga bunga na. O, diba? Ganda rin sila, umanda rin. Sana makaabot tayo sa magandang presyo. Alam ko ngayon magandang presyo ng siling Taiwan tsaka yung panigang. Yung siling panigang natin nando sa dulo, gawin dulo. Ito puro mga siling Taiwan. Tapos medyo ayan, nag-i-scatter na rin kami. Yung mga tumataas na binabali na namin. Tingnan nyo guys, pag binaling ganyan lalabas pa siya ng sanga. Ayan, bago lang yan, no? Yung mga sanga niya. Pero yung sanga sa ilalim, inalis namin yan. Pinroning na namin. Ito, tapos na rin namin yung sa pamakpak. Isa gilid, kabilaan. Ayan, no? Labas sila ng bagong sanga. Sa ngayon ano na sila, 20 days 20 days na po yung ampalaya natin simula nung maitanim, simula nung paglabas pala nila, yun ang bilang namin. Pero kung ibibilang natin yung pagkatanim ng buto, 22 days na sila. 22 days or 23. Hihintay na lang tayo. Ayan, siguro mga 15 days pa maglalabas na ng bulaklak yan. 15 to 20 days. Kasi ang ampalaya, ano yan, 1.5 buwan yan. Parang manok, 45 days. So sana tuloy-tuloy ang paglaki nilang pagganda nila. Dahil ako, naaminin ko sa inyo guys, naiinip na ako kasi almost 3 months na kaming walang harvest, wala kita. Almost 3 months na kasi 1 buwan na kami mahigit dito sa bagong farm to na to. Sa totoo lang guys, pag walang harvest medyo nasasaid yung bangko. Nasasaid yung ipon natin sa bangko. Kaya malaking tulong sa amin yung yung farming. Kasi kung aasahan namin yung sa YouTube, kasama natin ang Gym Squad, hindi po kakayanin ng sweldo natin na kasama sila. Kaya malaking tulong sa amin yung pagpa-farming, lalo na pag tumama tayo ng presyo, kakabawi naman. Bigyan ko lang kayo ng idea guys, hindi naman sa bibilangin ko na yung sisiw na hindi pa napipisa.
konting idea lang sa posible naming pakinabangan dito sa tanim namin. Kasi yung ampalaya namin doon sa lumang farm 2, 3 lata lang yon. Halos kalahati lang nitong tanim namin ngayon. Bali nagdoble kami dito. Yun, kumita ng 380. Doblehin natin kung tatamaan natin yung dating presyong 90-95 per kilo. Kaya malaki din. Umaasa lang din ako na tumama tayo, makabawi. Ito pang okra, kahit tamaan lang natin yung 40 per kilo nyan or 30, wag lang bababa sa 20, kakabawi tayo. Yan yung posible nating pakinabang sa pinagpapagura natin. Wag lang tayong masasalanta ng bagyo, baha. Yan lang ang pag-asa natin. Mas mainam yung meron tayong inaasahan kaysa sa wala, di ba? Kasi guys, ang ampalaya magastos, malaking gastos. Pero pag tumama ka, malaki din talaga. Isa yan sa mga gulay na malakihan ng kita, lalo na pagka kalahating hektarya, 1 hektarya, di ba? Kaya dyan tayo mamumuhunan. Itong okra okay naman eh, okay naman to eh, makikita rin naman tayo dyan. Ang maganda kasi dyan, hindi siya magastos. Basta tinanim mo, patubigan mo, pataba, spray, yun lang, wala nang iba. Hindi kagaya ng ampalaya na balag, alambre, di ba? Yung palang malaking gastos na. So, kaya yung okra hindi ko pinawawalan yan. Ito okra din namin to, gaantabay lang kami kasi pag umuulan nagkakatubig to. Siguro by November din or December yan kasi madalas namin tamaan yung okra sa buwan ng October, November kami nagtatanim, tapos harvest ka ng January, February. Yan ang madalas namin tamaang presyo. For the first time nagtry kami dito ng July. So, July namin tinanim. Magto 2 months na yan sa 12. October 12, 2 months na yan. dapat na namumunga na yan kasi 1 buwan na mahigit. Kasi ang nangyari dyan, pagkatanim namin, lumusot, ganyan palang kaliit, umulan na ng 1 linggo, siyam-siyam, kaya nabansot sila. Pero ngayon maganda na sila, maganda na yung dating nila, madamo lang. Sa Monday guys, papakita ko sa inyo, malinis na yan, wala nang damo. Ito kasi guys, nung nakuha namin, sinabi sa akin ni parin pa dito, sabi niya ito mababa talaga kasi pinakwari nila to eh. Mataas to dati kasi taas din nito, kaya lang dahil gusto niyang lagyan ng palay, pinakwari niya. So alam ko na mababa talaga to. Siguro nasa kalahating hektarya to. Siyempre sa usapan, ang pinapaarkila nila 2 hektarya. Hindi natin pwedeng iwanan yan. Naghihintay lang tayo ng tamang oras para dyan. Kasi sa ngayon hindi pa talaga pwede. Once na umulan na malakas, nag-i-stack yung tubig. Hindi kagaya nito, nagkakatubig siya pero bumababa din kaagad. Medyo mataas siya. Nga pala guys, meron akong gustong linawin tungkol dun sa sinabi ko kahapon na bawal magsunog. Pasensya na po, siguro hindi lang malinaw yung paliwanag ko. Solid waste, bawal pong sunugin yan. Kasama po yung agricultural waste. So ibig sabihin, pag agricultural waste, yung mga tuyong dahon, tuyong gulay, yung mga natuyong gulay, yung mga tuyong sanga, 'di ba? Bawal pong sunugin yan. Kasama po yan doon sa Republic Act. At kaya nasabi ko, hindi lang malinaw yung pagkapaliwanag ko. Ang ibig ko sabihin, yung dayami, yun, maraming salamat din pala sa mga nag-comment. Oo, pwedeng gawing mulch yan, ilagay sa gulay, doon sa puno para hindi damuhan, para hindi tubuan ng damo. Ang sa akin lang, yung meron kang sample ko lang kasi itong kahapon, 2 hektarya lang to. Yung mga may lupa dito, 5 hektarya, 10 hektarya, saan mo dadalhin yung dayami?
Hindi po yan iniiwan. Yung pinagputulan ng palay, yung ganyang kataas, yun, pwede nang paroto yun. Pwede nang maging patabayan sa lupa. Pero yung dayaming napuputol ng harvester, kinukuha po yun, pinapakain sa kalabaw. Pero kung 10 hektare, 5 hektare, meron ka, saan mo dadalhin yun? Ang punto ko po doon, sana merong programa yung gobyerno na pwedeng gawing natural na pataba, pwedeng yung gawing kapakipakinabang kaysa dun sa sunugin kasi nakakasira nga ng atmosphere natin. Yun lang ang punto ko. Pasensya na po, hindi ko masyadong naipaliwanag na maayos kasi marami pong nag-react dun sa sinabi ko na bawal sunugin. Kasama po yun, kasama po yung agricultural waste. At yung sa dayami, opo, tama po, pwedeng gawing patabayan, pwedeng gawing mulch sa puno ng halaman. Lagay mo lang, hindi tutubuan ng damo. Pero yung sa sa pinagtatamnan ng palay, kasi dito 3 times a year sila nagtatanim. Ayan, kagaya niya, nag-harvest sila kahapon. Yung natirang naputol, yun paparoto na nila yon. Pero yung dayami, aalisin po nila yon or susunugin. Kasi hindi po yun mabubulok ng madalian. Aalisin nila yon, tapos papastable nila, gagayak nila ulit kasi hinahabol nila yung oras, yung panahon. Kasi nga 3 times a year siya ang cropping ng palay dito sa amin. Ako hindi naman ako masyado sa palay, puro sa gulay. Yun po yung nakikita ko, yun ang pagkakaalam ko. Tulad dito, ayan, kinuha na po yung dayami. Kinuha na nila kanina. Gagawin nilang, kung nakikita nyo yung nakabunto na yon, yung pakain sa kalabaw, yung ginagawa nilang ganon. Pero hindi nila kayang ubusin tong 2 hektarya na to. 2 hektarya lang po to. Kanina naghahakot sila, naka 5 karito na sila. Ayan, meron pa rin, oh. Yan, ibig ko sabihin yung pinagputulan na yan ang may iwan dyan sa lupa. Papastable na nila yan, magiging pataba na sa lupa. Pero yung dayami, ayan, pwedeng tamo, kalahati lang nakuha nila. Wala pa sa kalahati. What more pa kung 5 hektarya, 10 hektarya. Ayun, nakaipon dun, oh. Kukunin po nila yan, pero hindi lahat makukuha. Kalahati lang po to. Itong kalahati lang nakuha nila. Meron pa doon sa kabila. Kaya marami. Ang pinaka point ko lang yung, 'di ba? Yung sinabi ko kaninang pwedeng meron tayong engineer, meron tayong researcher na pwedeng gawing organic na fertilizer yan. Yung kasi pwede namang gawing fertilizer yan, pabubulokin mo, kaya lang hindi ka pwede maghintay ng matagal. Kasi yun nga, hinahabol ng mga farmer yung panahon, yung makapagtanim ka agad ng 2 beses sa 1 taon or 3 beses sa 1 taon. Yun po yung habol nila. Pasensya na kayo guys kasi maraming nag-react dun sa sinabi ko kahapon. Pinaliwanag ko lang yung alam ko, kasi binasa ko yung Republic Act tungkol sa pagsusunog. Kasi ayokong ma-report sa DNR, ayokong magka-issue dahil nagbablog tayo, ayokong nakikita nilang nagsusunog tayo ng ganito, ganyan, 'di ba? Kailangan natin sumunod. Mas mainam na yung walang sakit ng ulo. At pasensya na rin, wala tayong masyadong trabaho ngayon. So sana wag kayong mainip, malapit nang magkabunga yung mga tanim natin. Maraming salamat sa suporta. Kita-kita po tayo sa susunod nating video. Thank you. 再见.